Taliwala sa panahon ug dapit nga imong ginapuy-an, ikaw nakakita, nakadungog o nakapamatuod sa mga pag-antos, mga kalisod, mga pagdaog-daog ug pagpanamastamas ug pag-abuso sa katungod ug dungog sa tao. Ikaw nangutana, kanus apa ba kahatagan kinig kasulbaran, solusyon kining tanan, kanus apa ba di ay mabatnan ang tinuod nga kalinaw, tinuod nga hustisya ug tinuod nga kalipay. Ikaw madasig, tungod kay adunay pasalig o mga saad sa pangulo nga politikanhon nga kuno sila mo serbisyo, sila mo alagad, apan ang tanan nabalitan. Tungod sa manggad, propidad, ang moralidad sa mga pipila nga anaa sa otoridad nabalitan. Ikaw mihangad sa Diyos nun nga katilingban, nagatuo nga diha makitaan ang kasulbaran sa mga suliran, mga lulan nga imong ginapasan. Apan hinay-hinay, imong nadiskubrihan ang kamatuoran nga ang gialagaran o ginipinsaan maudi ay ang ilang kaugalingon o personal nga mga katuyuan. Higala, ayaw og kaluya, ayaw walaa ang imong pagsalig, ayaw og kaguol, adunay maayong balita alang kanimo karon. Ang Iglesia Adventista del Séptimo Día o Seventh-day Adventist Church nagapahibalo kanimo nga ang imong gipangita o gikinahanglan imong makaplagan pinaagi ni ini nga tulumanon. Tingog sa paglaom ug karon ania ang imong alagad. You spoke the words and all the words came into our life. You wave your hands and let it fill the empty skies. You placed the woman and the man inside the garden, and to the field they found compassion in your eyes. Lord, I stand amazed at the wonders of your deeds, and yet greater wonder brings me to my knees. Lord, I praise you because of who you are, not just for all the mighty things that you have done. Lord, I praise you because of who you are. You're all the reasons that I need to voice my prayer because of who you are. One holy night you brought your promise from a virgin. A promise grew us, he revealed to us your heart. Enduring love displayed throughout this crucifixion. And in the dawn he turned the grave and that apart. Oh Lord, I stand amazed at the wonders of your deeds, and yet greater one brings me to my knees. Lord, I praise you because of who you are, not just for all the mighty things that you have done. Lord, I praise you because of who you are. You're all the reasons that I need to voice my prayer because of who you are. Lord, I praise
nako ang atong mga viewers, mag-ampo ta. Amahan namo nga Dios nga naa sa langit, daghang salamat amahan nga ikaw nagapanalangin kanamo, naghatag og mayong panglawas nga niining adlaw nga igpapahulay o Dios magapadayon kami sa pagtuon sa imong mga pulong. Hinaut amahan ikaw maghatag kanamo karon og kaalam nga kining mga pulong nga among matun-an kini mabalo namo, makapadasig kanamo, makahatag kanamo pagtuo samtang kami nagakinabuhi niini nga kalibutan. Amahan nga balaan na hinaut ang imong Espiritu Santo magahatag kanamo giya ug hinaut amahan ikaw magapanalangin sa tanan nga mga viewers karon o Dios nga nagasubaybay. Hinaut o Dios ikaw magatabang kanila, maghatag og kinahanglanon kaalam nga gikan diha kanimo. Daghang salamat amahan nga ikaw nagapanalangin niining adlaw nga igpapahulay ug nagapasaylo sa among mga sala kining tanan na among ginasalig nga madawat sa ngalan ni Jesucristo nga among manluluwas. Amen. Mga pinanggana ko mga kaigsunan, malipayon usab nga papakiguban kaninyo ni laing yugto usab ning atong tulumanong tingog sa paglaom special edition nga magatagi kini sa pulong sa Dios nga nanay kini pinagi sa Sabbath School quarterly lesson nga giplastar kini pinagi sa Sabbath School Department of the General Conference of the Seventh-day Adventist Church. Lesson number 3 na ta mga pinangga ko mga kaigsunan, ang atong suheto nagkanayon enduring temptation. Apan sa dili pa, gusto lang ako ipibalo kaninyo nga karong Sabado, kauban ko ninyo dinhi sa Malaybalay City, sa Barangay 9 Gym, alang sa tuwang Sabbath celebration sa 6th Thanksgiving Anniversary Program sa Tingos Paglaom nga na-air dinhi sa Malaybalay City. So, see you here mga kapamilya sa Barangay 9 Gym, Malaybalay City. Balik na sa tuwang tema mga kaigsunan. James chapter 1 verse 12 nagkanayon, Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that loved him. Sa Bisaya, ug ato pamalandungon, nga bulahan ang tao nga miantos, milahutay sa mga tentasyon o mga pagsulay. Kay kung sa diha nga pagasulayan na siya, madawat na niya ang korona sa kinabuhi, nga diin mo gisaad sa Dios ngadto kanilang higugma kaniya. Abi ninyo mga pinangga ko mga kaigsunan, ang atong author concerned siya sa punto nga yes, kitang tanan doon natin mga kasinatian that we don't want to commit sin. Di ta gusto nga mahulog sa temptation, but I would like to tell you nga ito ang resolution nga dili mapatintal tungod sa grabing struggle nato, malimutan ta ma-yield into temptation ragyapon nga ito ang kinabuhi. Kung sa may tabo, nakasala ang tao, the more tang dili gusto makasala, the more hinuntang magsigig pagkasala. Kaya nahimutang walay gahom, batok sa tentasyon mga kaigsunan. Karon kini nga semana, itun na to karon diri, asa nagikan ang pagpakasala sa temptation? Muna itong pagatutukan mga kaigsunan. Unsay sulbad, unsay resolusyon, unsay sulbad na sa Dios. Muna itong pagadugukan mga kaigsunan. Alang ini nga mga punto. Now, unsa man gyud ang gamot sa temptation mga kaigsunan? Sa James chapter 1 verses 13 and 14, nagkanayon mga kaigsunan, Let no one say when he is tempted, I am tempted by God, for God cannot be tempted by evil, nor does he himself tempted anyone. But which one is tempted when he is drawn away by his own desires and enticed? So, ato makitaan mga pinangga kung magkaigsunan nga, ang tentasyon di ay, okay ra ng temptation. Bahalag doon ay temptation, basta unta kita, dili lang tamo respond sa temptation. Ang tentasyon mga kaigsunan, dili sala. Ang sala, kung mo yield into temptation ka. Ang tentasyon, dili pagpakasala. The way you respond to temptation, mao ang gitawag og sala mga kaigsunan. Ayaw ninyo pasangili ang Diyos, kay dili siya mo tintal sa tao. Ang tao lang mismo, maoy, dunay kaluyahon nga mo responde siya sa mga temptation. Temptation is always there because the devil is still alive. Gilabay siya ning kalibutan nga dili bakol. He can do everything what he wants. So,
ato masabtan mga kaigsunan, it is our inclinations toward lustfulness. It is our inclination toward selfishness. It is our inclination toward sinfulness, maoy makapahatod kanato sa temptation. Actually, if we don't have propensities in mind, if we don't have propensities at all, temptation is nothing to us. You call them temptation, but it is not a temptation to us because we have been strengthened from our propensities. Pero kung ang atong propensities may maghari, ang atong mga kaluyahon may maghari, I would like to tell you, bisan pagdili temptation, para nimo temptation na. Kaya nga naman, you have the inclination. Propensity is the inclination. Ang imong pagkaharag, paingon sa pagpakasala, mo na'y nakapatintal kanimo mga kaigsunan. Actually, ato masabtan, brethren, that the problem is not the temptation itself. Usbon ko the problem is not the temptation itself, but how we respond to it. Having a sinful nature is not in and of self sin. Kung makasasala manggalintang na tao ning kalibutan na, dili na mao ang gitawag nga sala. However, allowing that sinful nature to control our thoughts. Kanina ka nga, sapagkat ako ay tao lamang. Wala may problema kung natao tang makasasala, doon natay kaluyahon. Ang problema mga kaigsunan, kung atong tugutan nga ang atong kaluyahon, maoy mag-take over, maoy mag-rule sa tuang kinabuhi. Higalag mga pinangga ko mga kaigsunan, this is now the matter of choice. It's a matter of choice. Kabalo ka, sin is the transgression of the law. Sa ito pa, it is the transgression of the law. Sa ito pa, it is a willful choice to transgress against the law. It's not by per chance. It is your plan, it is your choice to go against the law. And that is sin. So, nganong si Kristo wala makasala? Because He did not choose to commit sin. Nganong si Adan o si Eva nakasala man mga kaigsunan? Because they chose to commit sin. Nipili nila ang pagpakasala. Si Kristo wala mo pili sa pagpakasala mga kaigsunan. Higalag mga pinangga ko mga kaigsunan, I would like to tell you, sa Grigo mga kaigsunan, how many times it has been emphasized. Masabtan nato nga ang pagpakasala mga kaigsunan, gihulagway pag-ayo nga mataw ang pagpakasala kung samkunon. Pero dili nimo samkunon ang pagpakasala, dili na siya mahitabo. So it is a matter of our choice whether we are going to commit a sin or not. Tanawon ninyo ang statement mga kaigsunan, it is something like paradoxical. Murabag nagbali. When we are born, we are alive. But in sin, it's different. When we conceive sin, when we conceive our desire to choose sin, mabuntis mga kaigsuonan sa pagpakasala, ipanganak. Ang maanak is not for life, but for death. Ang kamatayon maoy maani mga kaigsuonan. Sama panalitan. If we go back to the Garden of Eden sa Genesis chapter 3, chapter 1 verses 6, chapter 3 verses 1 up to 6, ato masabtan mga kaigsunan. Nga dili ang yawa may niadto kang iba. Nakuha niyo yung point? Dili ang Satanas may niadto kang iba aron manimtal. Si iba mismo, ang iyang curiosity, maoy iyang gipat-rule over herself, hangtod niadto siya sa bawal, bunga sa kahoy nga gibawal sa Dios. Iyang gi-appreciate nga nindot kaunon, nindot sa mga mata ang maong bunga sa kahoy kaigsunan. Busa, ang yawa, nakapanintal kaniya. Kung ang yawa, walang siya kabalo nga doon na kay interes sa iya, diligid manintal ang yawa sa imo. Paul said, do not give the devil a chance to you. Ayaw tagaig higayon ang yawa diha kanimo. Actually, bisan usaon sa yawag panintal, kung wag yun mo siya tagaig chance, bisan sa handom lang, bisan sa kaibog lang, bisan sa mata lang, sa sinultian lang. Temptation is just a straw
Wala kay mahimo sa temptation. Ang temptation, wala kay mahimo batok kanimo. Pero ikaw mismo, nagpahibalo ka sa imong kaluyahon, so then you will be tempted. Matintal ka, mga kaigsunan. Our sinful desire will be leading us to temptation. I would like to tell you that. Now, walay tao nga gipugos pagpakasala. Ang tanang pagpakasala, pinili. Kani bitawng isyu bitaw sa mga babae, mo simang tagamay ha. Kining isyu sa mga babae, muhilak kay nakuha ang ilang pagkababay sa lalaki, unya ang lalaki nang loko lang ning sibat. Ang ilaha dito kay giblame nila ang lalaki. Actually, ikaw nga babae, ikaw nga dalaga, ning sugot ka, tungod kay gusto nimo, wa makatiuni kutsilyo sa lalaki. Ingon ana bitaw. Wala makatiuni. Gusto pud ka, galing lang pariha mo duha, palpak ang inyong mga katuyuan. So, we cannot blame nga kuan manggod. Ana Bible mingon nga ang yawa manggod kusgan kaayo man nakasala ko. Naunsa naman na mas kusgan baya si Kristo kang Satanas. May nang masayod mo. Kuan manggod ang yawa bright kayo. Mas bright baya si Kristo kaysa kang Satanas. Nag-ingon baya si Santiago pangayo mo kaalam. Pinagis pagtuo tagaan mo. So, dili na to ma-blame si Satanas. Kung doon na manggaling tayo mga kapakyasan, we have to blame ourselves. Because we chose for it. Atong ginurture ang atong pagkadautan hangtod bi-develop sa pagresponde ngadto sa temptation ug ang maong pagresponde ngadto sa temptation nahimong sala. Si Ellen G. White, mga kaigsunan, sa Signs of the Times, October 4, 1883, nagkanayon Sister White, the strongest temptation is no excuse for sin. However great the pressure brought to bear upon the soul, transgression is our own act. It is not in the power of earth or hell to compel anyone to sin. The will must consent, the heart must yield, or passion cannot overbear reason, nor iniquity triumph over righteousness. So ato masabtan mga kaigsunan nga pinakadakong temptation, ang pinakadako nga tentasyon, dili mahimong excuse ta nga nakasala ta. Ginoo nakasala ko kay dako mo kay temptation. No, you cannot say that. Mas dako ang pressure mga kaigsunan, mas dako ang tendency nga muduol ta ni Kristo aron kita malig-on mga kaigsunan. Kabalo ba ka, mga pinanggan ako mga kaigsunan? There is something, a good gift that God has given to us. Doon ay mga maayong gasa, gihatag ang Ginoo kanato para ta makatindog, nga dili ta makasala. Gi-introduce din mga kaigsunan ni James chapter 1 verses 16 to 17 that the Father is called the Father of lights, not the Father of darkness. James 1:16 and 17, do not err, my beloved brethren, every good gift and every perfect gift is from above and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. We have the Father of lights. Nga may nagahatag ug gasa kanato mga kaigsunan. And what is that grace? What is that gift? Is the grace for salvation. Si San Pablo, si James, si Peter, pariha silang dialog mga kaigsunan. They're talking about that salvation comes from above. Gikan sa itaas ang kaluwasan mga kaigsunan. Gikan sa langit ang kaluwasan. Kung kitang tanan makakabot sa kaluwasan, kabag-uhan sa kinabuhi, the Father of lights in heaven is going to give us a brand new gift of life. And we have to use it. Gamito na to mga kaigsunan. We will not walk in the dark. Let's walk in the light to avoid temptation, to avoid being tempted. In short mga kaigsunan, our Father of lights who loves us, ang amahan sa kahayag na sa langit, naigugma kanato,
og siya naga-provide sa perfect gift. Perfect gift. Don't forget that. And I would like to tell you that is the new birth of our Christ-like character in our life. Now, ato makitaan mga kaigsunan nga sa James chapter 1 verses 19 to 20 nagkanayon dinhi. So then, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath, for the word of man does not produce the righteousness of God. Dili ta matintal sa lustfulness, di ta matintal sa pangawat, di ta matintal sa bisag unsa, but sometimes we become a murderer because of our tongue. Sayon ra kita mulitok, batok sa itong isig katao, labi na kung nasukotak. Pero, the antidote of that temptation, because kita na pinagtintal-tintal sa itong kaugalingon by doing that. The antidote to that is slow speaking. Hinay nga pagkasulti mga kaigsunan. Yes, the Word of God is powerful. The Word of God from the Bible is powerful, but our Word is not. It's not. So we need to speak slowly. Atong hinayon pagsulti mga kaigsunan to don't hurt anyone. Kabalo ba mo mga kaigsunan nga ang ato ang manigingon sa Proverbs 15:1, a soft answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Kanang mayong pagkasulti, makapatunaw sa kasuko. Pero mag-isog-isog ka, bagsik ka manulti, makapalagot mga kaigsunan. Ang punto ni Santiago, nga kinahanglan atong batunan ang pagka-soft spoken. Sa ito pa, meditate first before you speak. Kay ang ato bayang sinultihan will hold accountability on the judgment day. Sa Matthew chapter 12, atong basahon mga kaigsunan, ato lang ning i-open sa Matthew chapter 12. Open your Bible with me. Okay? Matthew chapter 12, verse 34 and 35. Nagkanayon mga kaigsunan. You brood of vipers, how can you who are evil say anything good? For out of the overflow of the heart, the mouth speaks. The good man brings good things out of the good stored up in him, and the evil man brings evil things out of the evil stored up in him. But I tell you that men will have to give account on the day of judgment for every careless word that they have spoken. For by your words you will be acquitted, and by your words you will be condemned. Kana atong mga harsh words, unmeditated words, baliwala na to nga mga sinultihan, diha ka pagamatarungon o pagka-ikondinar during the judgment. So, brethren, let us not corrupt our mouth, that somehow our mouth will speak good words. Abi ninyo mga kaigsunan, we can only be saved if we receive. If we receive, udawat ta, of course, maluwas ta mga kaigsunan. Sa James chapter 1 verse 21, okay? 1 verse 21. If you have your Bible with you, open it with me. James chapter 1 verse 21. Nagkanayon dinhi. Therefore get rid of all moral filthiness or filth and the evil that is so prevalent, and humbly accept the word planted in you which can save you. So yung masabtan mga kaigsunan, get rid of meaning take away. Kung sa may kuhaon mga kaigsunan, the filthiness, ang kahugaw. Then accept the word. Nga diha niya ana maluwas kamo. Sa ato pa mga pinangga ko mga kaigsunan, kanang Greek word sa Old Testament nga word filthy, raiparos ang pagkalitok. Gigamit na sa mga kaigsunan ni adtong sa Zechariah chapter 3 verses 3 to 4 nga diadtong usa ka pananaon nga si
Joshua nagtindog nga mahugaw og biste representing sa kahugaw sa Israelites. O gikuha sa Dios ang iyang bisting mahugaw, gipulihag bag-o. Brethren, I would like to tell you, gikan sa dila, gikan sa utok, gikan sa pagbati, dautan ta. Ang mga dugo nga naglatay sa tong kaugatan, dautan, puno sa kaluyahon, mga kaigsunan. So, unsay mahitabo? Can we resist against temptation? We don't, and we can't. And what shall we do? Accept the words. Dawato na to ang pulong, mga kaigsunan. Tanggalon ang mga kahugaw sa sinultihan, tanggalon ng mga kahugaw. Kahugaw sa nahuna, tanggalon kasi. Kahugaw sa pagbati, tanggalon. Then accept the words. Kay pinaagi sa words of God, we can stand against temptation. God before us, God beside, God within us abide, God in heaven and in this place, Father, we commit to you this day. God in gladness and God in pain, God will ever remain. God in pleasure and God in strife, Father, we commit to you our hearts, for we know that you are faithful through the stillness and the storm. For you've been with us from the start. Father, we commit to you our hearts. God in gladness and God in pain, God will ever remain. God in pleasure and God in strife, Father, we commit to you our hearts, for we know that you are faithful through the stillness and the storm. You've been with us from the start. Father, we commit to you our lives, for we know that you are faithful through the stillness and the storm. For you've been with us from the start. Father, we commit to you our hearts. Father, we commit to you our hearts. Magampot ta, mga kaigsunan. Dalaygo na mga Dios nga ikaw sa mga langit. Daghang salamat sa imong minsay pagpanumdum mo kanamo.
Pasayloa kami sa mga sala, baguha kami, kuhay kami sa mga kahugaw, sa hunahuna, sinultihan ug pagbati, aron ang imong pulong magahari kanamo ug kami mahimong balaan ug lig-on nga mobarog nga dili matintal sa mga tentasyon ug magkalahutay kami sa mga kalisdanan. Ginoo, panalangini kami ang mga naminaw ubani, ang tanang mga volunteers sa LCMBN, tanang mga supporters, mga donors, panalangini intaw. Tanang mga nagapaminaw, nagatanaw ni nga programa, panalangini. Tanan nga mga miyembro sa Sabbath School class, tanang mga nagdumala sa local church o sa Tibok General Conference of the Seventh-day Adventist, panalangini intaw. Kining tanan, among gitugyan kanimo gilaman nga madawat, pinagi sa ngalan ni Jesu Kristo nga among maluluwas. Amen.